Alam mo bang pwede mong gawing gaming computer ang cellphone na to? Na pwede kang maglaro ng mga mabibigat ditong games. Eto nga ang Red Magic 10 Air na flare version. Nasa sobrang liit nito, kayang-kanya dito maglaro ng mga mabibigat na games na pwede mong gamitan din ng mouse at keyboard. O diba? Responsive siya. Meron ka na maliit na device na pwede mo rin gamitin as a gaming setup. Kaya before we continue, let's review this. This is the Red Magic 10 Air na mas affordable ang presyo. Same chill, just light. Dahil gumagamit nga ito ng Snapdragon 8 Gen 3 plus Red Magic Red Core R3 plus Red Magic Energy Cube na may blazing fast performance up to 3.3 GHz speed. Affordable pero hindi tinipid sa specs. Kita nyo naman yung kulay niya, napakaganda guys. Tinatawag nga itong Red Magic 10 Air Flare version. At syempre bago tayo mag-start nga pala dito, maglalagay tayo dito ng link dito sa description sa mga gusto mag-avail ng ganitong product. Ito kasing version na to kaka-release lang. Meron ngang tatlong kulay ito. Itong Twilight, Hailstone, at syempre itong Flare version. Na yung last na na-review natin dito, ito yung tinatawag na Hailstone. But before we start, let's quick unbox it. Same na naman yung box niya, simple but elegant. Pagkabukas nga natin ay makikita na natin dito ang flare version dito ng Red Magic 10 Air. Pero syempre, mamaya muna natin titignan yan. May kasama na nga itong maliit na box na kapag binuksan natin, makikita natin dito yung SIM card ejector. At syempre may case na rin siya. Nagulat ako kasi kahit manual, meron din dito. Meron na nga rin itong 80 watts fast charger. At syempre yung kanyang end-to-end cable. Mapapansin agad natin dito sa Flare Edition ang kanyang napakaganda ditong back. Naiiba yung version na to kaya naman nagustuhan ko talaga ito. Kitang-kita na rin natin dito yung kanyang LED light. Na actually guys, umiilaw yan at pwede mo ditong i-customize. Unang buhat pa lang dito ay naramdaman talaga natin na medyo mas magaan siya. Dahil nasa 205 grams lang siya, 10% lighter and slimmer than Red Magic 10 Pro. Eto nga yung kanyang size at magugulat ka, 7.85mm thickness lang siya. Dito sa top niya makikita natin yung kanyang signal boosters, IR sensor at syempre mic hole. Syempre doon sa top side niya meron nga pala itong speaker din. Right side niya naman ang kanyang 520Hz shoulder triggers. Signal booster na naman, volume rack at syempre yung kanyang power button. Bottom side, speaker na naman, signal booster, charging port, SIM card tray, at syempre mic hole na naman. Left side niya naman, signal booster again. At syempre ang kanyang magic key na pwede mo ditong i-customize. Naka-default nga ito na game space pero pwede mo itong i-customize. Na itong Flare Edition na ito ay meron ditong 16GB of RAM na actually yung RAM neto LPDDR5X na siya. At 500GB internal memory. At meron itong UFS 4.0 storage. Meron na nga itong 6.8 inches AMOLED display na meron dito 120Hz refresh rate. Na sa totoo lang nasa 93.7% screen to body ratio siya. Kaya naman ma-enjoy natin dito yung full screen niya. Ang kagandahan, meron na itong 1600 nits na brightness. 1.5K resolution nga siya dito. Na meron ditong 2480 by 1116 pixels. Na may instant touch sampling dito na 2000Hz at 960Hz average touch sampling rate na best for gaming experience natin that eliminates delay in MOBA games. Of course guys, under display camera na nga siya dito kaya wala ka talaga dito makikita ditong camera. Meron nga itong 16 megapixel na under display camera na ito nga yung kuha niya. Napapansin nyo na medyo naging okay na rin siya gawa dito ng AI algorithm enhancement niya. Nag-upgrade na rin sila dito ng OS, ito nga tinatawag na Red Magic 10.0 na equip ng Android 15. Meron na nga rin itong AI with Google Gemini. Kaya niya dito mag real-time translation at pwede ka rin talaga makapagtanong sa kanya. At kaya niya dito mag photo search. Dahil meron nga itong Snapdragon 8 Gen 3 na boosted dito ng Red Magic Red Core R3 at Energy Cube, ibig sabihin mainit siya, di ba? Kaya naman meron tayo ditong IceX cooling system na ito nga ay isang liquid metal na tumutulong para i-cool down yung phone natin. Meron nga itong 6,100mm square vapor chamber. Ito kasing Red Magic 10 Air gumagamit dito ng liquid metal technology. Ibig sabihin ito yung ginagamit nila para i-cool yung processor natin. Traditional kasi ginagamit itong liquid metal cooling sa mga gaming laptops. Pero tingnan nyo, nasa gaming phone na rin ni Red Magic.
Kaya naman goods itong cooling system na to dahil 9 layers ito ng IceX cooling system. Meron nga itong game space na meron ditong option na Gravity X, na sa totoo lang itong Gravity X na to, napakaganda nito. Pwede ka kasi dito mag-connect ng mouse o keyboard para mas madali yung controls mo. Actually may daya to eh. At pwede ka rin dito mag-screencast sa mga monitors. Marami nga ditong option kagaya na lamang nitong kay Mora na pwede ka dito makipag-interact sa kanya. Don't forget Mora's oolong tea for lunch. Or pwede ka dito mag-take ng pictures sa kanya. At kapag naglalaro ka dito, pwede mo kang i-slide down dito sa gilid para makita mo dito yung ibang option dito ng kanyang game space. Dito sa kanyang plugins, makikita mo dito yung mga additional na mga settings niya na pwede makatulong dito sa gaming experience mo. Kagaya na lamang dito ng mga AI triggers, screen extraction, sensitive wheels, data panels, marami pang iba dito. Nandito rin yung ibang option dito kung gusto mong i-customize dito yung RGB effect. Pwede mo rin i-optimize yung power consumption with energy cube or gawin mong live wallpaper dito si Mora para magkaroon ka dito ng virtual assistant. With that being said, gaming test naman tayo. Sinubukan ko siya dito sa Genshin Impact at kita nyo naman guys, rekta na agad tayo dito sa isa sa mga pinakamataas ditong laro na meron ditong 60 frames per second. At kapag minax natin lahat ito ay makikita na natin dito na smooth, very smooth pa rin dito yung kanyang display. Habang naglalaro tayo dito ng Genshin Impact, pinapakiramdaman ko talaga dito yung likod niya. At sa totoo lang guys, sakto yung IceX cooling system niya. Dahil nga sa nakokontrol niya dito yung init. Kaya naman nababawasan dito yung risk na magkaroon tayo dito ng frame drops. Kaya kung mapapansin ninyo, napaka-smooth pa rin dito ng graphics niya at hindi talaga tayo dito nakaka-experience dito ng frame drops. Same lang dito sa Call of Duty, very playable. At nakatulong din talaga dito yung kanyang shoulder triggers para mas mapadali o magbigay dito ng additional control sa iyo kapag naglalaro ka. Actually, ito talaga yung pandaya dito eh. Meron ka kasi ditong additional button eh, shoulder trigger. Na sa totoo lang, napakalaki talaga dito ng advantage mo pag meron kang ganito. Syempre kapag minax na rin natin dito yung settings niya dito sa Wild Rift hanggang 120 frames per second kasi dito, pero tignan nyo naman guys, ni hindi man lang tayo dito bumaba. Minsan pa nga ay nagiging 121 frames per second pa yan. Kahit na mataas na dito yung kanyang graphics at mataas na rin dito yung frames per second niya, wala pa rin tayo dito na experience sa frame drops at yung mga skills niya, very responsive talaga. Kaya naman makakatulong ito upang manalo ka sa laro. Sa Mobile Legends naman tayo dito, kahit isagad na natin dito yung settings niya, mapapansin na natin dito na napakaganda pa rin ang kanyang graphics. Walang delay, sobrang responsive niya, lalo na yung mga skills. Kapag gumagamit ka dito ng funny, sigurado na to. Hindi pa ako naka-experience na kinlik ko to tapos hindi nag-respond. Lahat dito nagre-respond talaga. Kaya naman nagustuhan ko talaga itong Red Magic 10 Air, lalo na itong Flare Edition. Sinubukan na rin natin ito sa Antutu benchmark at nagulat talaga ako sa naging resulta nito. Dahil kung papansinin ninyo, wow, 2 million mahigit. Partida guys, hindi pa tayo gumagamit ng fan yan kasi hindi na kailangan eh. At syempre guys, kinaya niya rin yung paglalaro natin dahil sa meron nga itong battery na 6,000 mAh na may pinakamalaking battery sa class nito. Sa camera niya naman guys, hinuli ko talaga to kasi nagulat din ako sa kanyang performance. Dahil sa camera niya dito ay meron lang itong dalawa, pero 50 megapixel each. Meron nga itong main camera dito na 50 megapixel na may OIS na rin, Optical Image Stabilization. Eto guys, 7P lens na rin siya at APL coated anti-glare. Kaya naman kung papansin niyo sa kuha natin, kahit against the light, makikita nyo pa rin dito yung details sa mga dahon dito sa puno. Napakaganda pa rin. Nakatulong talaga yung anti-glare niya para makita natin yung mga details na medyo hirap, lalo na kapag against the light, yung mga shots na kinukunan natin. Kaya naman sa totoo lang masasabi ko na pwede mo pa rin itong gamitin sa mga gusto rin mag-vlog gamit ang phone na ito. Dahil meron din itong 50 megapixel ultra wide angle camera with an optimized distortion correction algorithm. Kaya naman kahit medyo low light, ibabalance niya pa rin. Perfect sa mga ultra wide na shots. At perfect rin kung gusto mo ditong ipakita yung mga backgrounds mo, kung gusto mo dito mag self vlog. Hindi lang kasi pang gaming ito, masasabi ko na pwede rin pang vlogging. Ang camera nito lumalaban din. Hindi lang sa camera, pati rin sa audio kasi nga may 3 mic ito. Na-rate na rin ito ng IP54, meaning dust protected siya at can withstand splashes of water from any direction without damage. At syempre yung kanyang audio dito, DTS X Ultra Hi-Fi na meron din itong linear motor. Kaya naman mas better dito yung magiging experience mo kasi meron itong 4D vibration experience na bagay sa PUBG. Yes guys, yung kanyang RGB light, available ito sa lahat ng colors. Of course, meron itong full function NFC, supports Google Pay.
Syempre, dual SIM card na rin siya dito at may Bluetooth 5.4 at syempre yung kanyang fingerprint sensor na mounted na rin sa kanyang display. Of course, meron din itong low blue light certification. At sa mga gusto nga pala mag-avail ng ganitong product at syempre mag-iwan tayo dito ng link dito sa description below sa mga gusto mag-avail ng ganitong product. Available na dito yung Flare Edition dito ng Red Magic 10 Air. Kaya naman add to cart na yan.